Sinabi ng Pakistan na naglunsad ito ng operasyong militar laban sa India. Tinamaan ang 3 sa mga base ng himpapawid nito kagabi. Inaprubahan ng International Monetary Fund ang $23 na pondo para sa Pakistan at sa loob ng 12 oras muling nag-atake ang Pakistan laban sa India. Inaasahan na ng India na magtaas ng red flag sa bagong pautang na $1.3 bilyong sa Pakistan. Kinuwestiyon ng India ang paulit-ulit na pagsagip ng International Monetary Fund sa Pakistan. Nasarurok na ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan. Matinding pagpapaputok ng kanyon, paggamit ng drone at airstrikes, palitan ng mga misil, at usap-usapan sa posibleng paglala ng nuklear. Sa kabila ng kaguluhan, nakakagulat na balita ang umagaw ng pansin ng lahat. Inaprubahan ng International Monetary Fund ang $2.4 na bilyon na bailout funds para sa Pakistan. Nakakagulat na gumagastos ang Pakistan ng bilyon-bilyon para umatake sa India gamit ang mga sandatang galing China, ngunit humihingi ito ng bailout sa kanluran. Iyon ay dahil ang ekonomiya ng Pakistan ay lubhang nalulugmok na. Mayroon itong $133 bilyong na panlabas na utang at $15.3 bilyong lamang na reserbang dayuhang salapi. Sa kabila ng nakakaawang mga numero, patuloy pa ring naghahanap ng alitan ang Pakistan laban sa India, sa halip na ituon ang pansin sa ekonomiya. Nagprotesta ang India laban sa International Monetary Fund. Inakusahan na maaaring ilihis ng Pakistan ang pondo para suportahan ang terorismo. Sa kabila ng kasaysayan ng terorismo, bakit pinayagan pa rin ng International Monetary Fund ang pautang na ito? At bakit desperado ang Pakistan na makipagdigmaan sa India? Ang sagot ay nasa mga makapangyarihang grupo na lihim na namamahala sa Pakistan sa likod ng eksena. Sa totoo lang, hindi lang China ang tinutukoy dito. Para bigyan lang kayo ng konteksto kung gaano kasama ang ekonomiya ng Pakistan, hindi ito ang unang beses na lumapit ang bansa sa International Monetary Fund. Ito na ang ika-20 bailout. O ika-20. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng lumala ang alitan sa India. Bumagsak ng 7.2% ang stock market ng Pakistan sa loob ng isang araw. Nagdulot ng takot ang alitan, kaya nagsimulang mag-pull out ang mga dayuhang mamumuhunan. Pagkatapos ng coronavirus disease, nahirapan ang Pakistan dahil sa mataas na presyo, naubos na foreign exchange reserves, bumagsak na mga industriya, at mataas na bilang ng mga nawalan ng trabaho. Kaya ang tanong, bakit pipiliin ng isang bansa na lubog na ang ekonomiya na pumasok pa sa digmaan? Alam niyo naman na baliw ang digmaang ito. May usapan tungkol sa mga sandatang nuklear, propaganda ng China, at marami pang iba. Iniiwasan ng YouTube ang mga controversial na video, at ang digmaan ay isa sa mga pinakamaselang paksa. Kung matutulungan niyo kami sa aming pagsisikap na magbalita sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa ibaba, malaki ang maitutulong nito sa amin. Alam niyo, sobrang mahal ang maglunsad ng digmaan, at sa ngayon, matinding krisis sa ekonomiya ang kinakaharap ng Pakistan. Sabay na nakamit ng India at Pakistan ang kanilang kalayaan. Noong dekada ng 1880 ang Pakistan ay mas mayaman kaysa sa India, China at Bangladesh pagdating sa per capita income. Pero ngayon, ang per capita income ng Pakistan ay nasa humigit kumulang $566, halos kalahati ng sa India na nasa $3,000, kahit na 6 na beses na mas marami ang populasyon ng India kumpara sa Pakistan. Nakakagulat na 40% ng populasyon ng Pakistan ay nananatiling mahirap. Ang Pakistan ay isa sa pinakamahirap na ekonomiya sa Timog Asya. Ang kasalukuyang paglago ng gross domestic product nito ay halos 2.5% lamang, sapat lang para makatugon sa paglaki ng populasyon. Dahil dito, ang gross domestic product per capita ng Pakistan ay bumaba pa nga nitong mga nakaraang taon. Mas mabuti iyon kumpara sa sakuna noong 2022 hanggang 2023 kung kailan 2% lang ang paglago ng Pakistan. Pinakamasama sa kasaysayan kamakailan, at 38% ang implasyon, pinakamataas sa Asya. At kapag tiningnan natin ang human development, lalo pang lumalala ang sitwasyon. Base sa World Bank Human Capital Review, 2022 ang Human Capital Index ng Pakistan ay 0.4 na isa lamang, isa sa pinakamababa sa rehiyon. Mahigit 22 milyong bata ang hindi nakakapag-aral,
na siyang 9% ng kabuuang bilang sa mundo. Pangatlo rin sa may pinakamaraming namamatay na bagong silang sa buong mundo. Higit pa rito, pinapalala ng matinding di pagkakapantay ng kasarian ang kalagayan sa Pakistan. Ayon sa Gender Gap Index ng World Economic Forum noong 2022, nasa pinakamababa ang ranggo ng Pakistan sa buong mundo pagdating sa karapatan at partisipasyon ng mga kababaihan. Bawat taon, 5 milyong tao ang nadaragdag sa populasyon ng Pakistan. Kaya naman, panglima ito sa may pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Para makasabay sa ganitong presyon, kailangan ng Pakistan ng 1.7 milyong bagong trabaho bawat taon. Pero wala itong sapat na lakas ng ekonomiya para likhain ang mga ito. At kung hindi pa sapat iyon, lalo pang minamalas ang Pakistan. Matindi ang tinaman ng coronavirus disease, 17 sa Pakistan. Milyon-milyong tao ang lalong naghirap dahil sa pagbaha noong 2022. Ikawalong pinakabulnerableng bansa ang Pakistan sa mga sakuna dulot ng pagbabago ng klima na lalong lumalalang sitwasyon. Ang ekonomiya ng Pakistan ay madalas nang bumagsak mula sa pagkakatatag nito. Halos tuwing bumabagsak ito, humihingi ito ng bailout sa International Monetary Fund. Nitong nakaraang 35 taon, pumasok na ang Pakistan sa mahigit 28 programa ng International Monetary Fund. 4 dito ay sa nakaraang 5 taon lamang. Sa nakalipas na 3 dekada, tumanggap ang Pakistan ng mahigit 29 na bilyong dolyar mula sa International Monetary Fund lamang. Noong ika-9 ng Mayo, 2025 sa gitna ng tumitinding tensyon at mga airstrike laban sa India, inaprubahan ng International Monetary Fund ang $1 bilyon sa ilalim ng $7 bilyong package at $1.4 bilyon pa para sa mga programang pangkaunlaran. Tinutulan ng India ang desisyon ng International Monetary Fund na magpautang at nag-abstain sila sa isang mahalagang botohan sa pagpupulong ng International Monetary Fund Board. Pero naaprubahan pa rin ng pautang. Bakit? Sinuportahan ito ng ibang mga bansa para sa katatagan ng rehiyon at makataong tulong. Nangyari ang pag-apruba sa gitna ng posibleng digmaan. Ang Estados Unidos ay may 16.5% na bahagi sa International Monetary Fund. May 6% ang Japan. Pareho silang kaalyado ng India. Pero paano pa rin nila pinayagan ang pautang na ito sa Pakistan? Sa totoo lang, gusto nilang kontrahin ang China. At natuwa naman dito ang China. Nagtayo ang China ng sariling global lending system, ang Belt and Road Initiative, na tumutulong sa mga bansang nahihirapang makakuha ng pautang mula sa International Monetary Fund o World Bank. Kaya ito ang dilema para sa International Monetary Fund, para mapanatili ang pera ng China sa loob ng sistema at mapigilan ang maraming bansa na mapailalim sa kontrol pinansyal nito. Madalas nagbibigay ang International Monetary Fund ng kaluwagan sa mga bansa tulad ng Pakistan, kahit hindi nila natutugunan ang mga pamantayan sa reforma o pagbabayad. Nabibigo ang Pakistan na bawasan ang fiscal deficit dahil sa mataas na subsidya, mahinang koleksyon ng buwis, at malaking paggasta sa depensa. Ang tax to gross domestic product ratio ng Pakistan ay humigit kumulang 10.8% noong ika-2 quarter ng fiscal year, ika-2 quarter ng taong pananalapi 2024 hanggang 2025, na pinakamababa sa South Asia at mas mababa sa target na 13.6% na itinakda sa ilalim ng kasunduan ito sa International Monetary Fund. Pero bakit ko nasabi na masaya ang China na nakuha ng Pakistan ang pautang na ito? Ang China ang pangatlong pinakamalaking contributor sa International Monetary Fund, sunod sa Amerika at Hapon. Mahalaga ang papel nito sa International Monetary Fund dahil ang China ang pinakamalapit na kaalyado ng Pakistan kahit sa papel lang. Sa kasalukuyan, may 29 na bilyong dolyar na utang ang Pakistan sa China. Iyan ay 22% ng kabuuang panlabas na utang ng Pakistan. Masamang relasyon diplomatiko ang India at China dahil sa alitan sa hangganan at umuusbong na ugnayan ng India at Estados Unidos. Ang mas ikinagalit pa ng China ay ang katotohanang nagkaroon ng malaking oportunidad ang India nang magpataw ang Estados Unidos ng napakalaking taripa sa China at naging benepisyaryo nito ang India. At kinamuhian ito ng China kaya gusto nitong palabasin na parang hindi matatag na bansa ang India. Pero heto ang problema. Ayaw ng China ng direktang digmaan laban sa India dahil magastos ang digmaan, buhay ang nakataya, at napakaraming dahilan kung bakit isang hangal na desisyon ang makipagdigmaan ng direkta. Pero gusto pa rin ng China na kontrahin ang impluwensya ng India sa Timog Asya at kailangan nito ng proxy, isang papet na estado. At para sa China, yun ay ang Pakistan.
Ayon sa mga eksperto, may tahimik na papel ang China sa paglala ng tensyon sa India at Pakistan. Ngunit hindi lang International Monetary Fund ang tinutulungan ng China para mapanatiling buhay ang Pakistan. Malaki rin ang utang ng Pakistan sa World Bank at tulad ng sa International Monetary Fund, ikatlong pinakamalaking shareholder din dito ang China. Noong Enero 2025, nangako ang World Bank ng napakalaking 20 bilyong dolyar na package para sa Pakistan. Hindi lang ito ordinaryong utang. Ito ay bahagi ng isang dekadang Pakistan Country Partnership Framework 2025-2035. Layunin ng programang ito na protektahan ang mga proyektong pangkaunlaran mula sa pampulitikang kaguluhan sa Pakistan. Nakatuon ito sa pangmatagalang pagpapabuti ng mga pangunahing sektor gaya ng edukasyon, infrastruktura, kalusugan at enerhiya. Ang katatagan ng Pakistan ang dahilan kung bakit tumutulong ang China at ang mga kalaban nito sa bansa sa iba't ibang paraan. Pero may ilang mga bansa rin na tumulong sa Pakistan hindi dahil sa geopolitika o militar na dahilan, kundi dahil sa relihiyon. Dahil sa mga kadahilan ng panrelihiyon, ang Saudi Arabia at United Arab Emirates ay madalas nang sumuporta sa Pakistan sa pinansyal na paraan mula nang ito ay naging malaya. Noong 2019 nang tumaas ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan matapos ang Pulwama attack, binisita ni Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia ang Pakistan. Sa pagbisitang iyon, pumirma ang Saudi Arabia ng kasunduang nagkakahalaga ng 20 bilyong dolyar para sa pagpapaunlad at reformang pang-ekonomiya sa Pakistan. Noong 2021, naglagay ang Saudi Arabia ng dolyar 3 bilyong deposito sa Central Bank ng Pakistan na magtatagal ng 1 taon. Ngunit nang hindi nakabayad ang Pakistan, inulit ng Saudi Arabia ang pagpapalawig nito noong 2022, 2023 at 2024. Sa ngayon, nakabinbin pa rin ang pagbabayad na iyon. Samantala, may 2 bilyong dolyar na utang ang Pakistan sa United Arab Emirates. Bukod sa mga pautang mula sa mga estado, nag-apply din ang Pakistan ng dolyar 4 na bilyong utang mula sa mga bangko sa gitnang silangan na may 6-7% na interes. Kaya malinaw na nabubuhay lang ang Pakistan at iyon ay dahil lang sa mga utang. Pero ang mga taong may kontrol sa mga pondong to, talagang nagmamalasakit ba sila? Karamihan sa mga pondo ay hindi ginagamit ng tama. Para maintindihan ito, dapat mong alamin ang ilang bahagi ng kasaysayan ng Pakistan. Nagsimula ito noong 1947 nang ang subkontinente ng India ay naging malaya mula sa pamumuno ng mga Briton at hinati sa 2 bansa. Naging secular na demokrasya ang India, samantalang bansang Islamiko naman ang Pakistan. Ang opisyal na pangalan ng Pakistan ay Islamic Republic of Pakistan. Ngunit ilang buwan lang matapos ang paghahati, nagkaroon na ng digmaan ang dalawa. At ang naging lugar ng labanan ay ang Jammu at Kashmir. Noong panahong iyon, ang Kashmir ay estadong pinamumunuan ng prinsipe. Hindi ito opisyal na bahagi ng alinman sa India o Pakistan. Noong Oktubre, 1947 mga armadong mandirigmang tribo mula sa Pakistan ang tumawid papuntang Kashmir. Hindi ito kusang nangyari, kundi isang planadong pananakop. Dahil sa kinakaharap na pananakop at walang sariling hukbong sandatahan, ang pinuno ng Kashmir na si Maharaja Hari Singh ay humingi ng tulong sa India. Para makapasok ng legal ang mga sundalong Indian, nilagdaan ni Maharaja Hari Singh ang kasulatan ng pagsanib bago nagpadala ng mga sundalo ang India. Ang unang digmaang India-Pakistan ay nagtapos noong 1948 at 48 na nagresulta sa paghahati ng Kashmir. Kinuha ng Pakistan ang kontrol sa kanlurang rehiyon na ngayon ay tinatawag nating Pakistan-occupied Kashmir. Inaangkin ng Pakistan ang Kashmir dahil sa pagkakaroon nito ng mga Muslimang populasyon. Pero wala itong saysay dahil ang India ay isang secular na bansa at may malaking populasyon ng mga Muslim. Sa totoo lang, ang isyu sa Kashmir ay hindi na gaanong tungkol sa relihiyon ngayon, kundi mas tungkol na sa politika, kapangyarihan at estratehiya. Pero bakit gusto ng Pakistan ang Kashmir? Ang Jammu at Kashmir ay may hangganan sa Pakistan, Afghanistan at China. Ang may kontrol sa rehiyong ito ay magkakaroon ng direktang access sa gitnang Asya. Noong digmaang 1947 sinakop ng Pakistan ang kanlurang Jammu at Kashmir, kabilang ang mga lugar na malapit sa Afghanistan. Nagbigay iyon sa Pakistan ng estratehikong kalamangan, isang posibleng rutang panlupa papuntang gitnang Asya. Sadyang napakahalaga ng gitnang Asya
Kung kaya't gumastos ang Estados Unidos ng bilyon-bilyon para makuha ito, na nakinabang ang Pakistan ng malaki. Mula 1,954 hanggang 1,965, ang tulong pang-ekonomiya ng Estados Unidos sa Pakistan ay umabot ng bilyon-bilyong dolyar na may dolyar 23 bilyon noong 1,962 lamang. Ang suportang ito ay nagpalakas sa ekonomiya at modernisasyon ng militar ng Pakistan. Bumaba ang tulong militar pagkatapos ng mga digmaang India-Pakistan noong 1,965 at 1,971. Naabot ang rurok ng relasyon ng Estados Unidos at Pakistan noong digmaan ng Soviet at Afghanistan noong dekada 80. Nagpasa ang Washington ng dolyar 3.25 bilyong tulong para suportahan ang militar at serbisyong sibil ng Pakistan upang suportahan ang Afghan Mujahideen na lumalaban sa mga puwersa ng Soviet. Ito ang ginintuang panahon ng Pakistan sa tulong mula sa Estados Unidos. Malayang dumaloy ang pera, armas, at suportang pampolitika. Pero noong dekada 90, nagbago ang mga bagay. Nang mawala ang Unyong Soviet, nawala rin ang interes ng Amerika sa Afghanistan at biglang naging pulang bandila ang programang nuklear ng Pakistan. Noong 1990 sa ilalim ng Pressler Amendment, pinutol ng Estados Unidos ang $564 na milyong dolyar na tulong militar na inakusahan ang Pakistan ng paghabol sa mga sandatang nuklear. Ngunit nabago ang lahat ng biglaan. Dahil sa Siyam na 11, iba na ang kwento. Kailangan ng United States ang Pakistan bilang pangunahing kaalyado sa digmaan nito laban sa terorismo. Bilyon-bilyong tulong, militar, at suportang pang-ekonomiya ang muling dumaloy. Umaasa ang Washington sa Pakistan para sa intelihensya, mga base ng drone, at kontra-terorismo. Ngunit sa pagdaan ng panahon, lumaki ang mga hinala sa mga ulat na may mga teroristang nagtatago sa mga tribong rehiyon ng Pakistan. Dahil dito, nabawasan ng dolyar 300 milyon ang tulong at lalo pang tumindi ang tensyon. Matapos ang 2013 nang lumapit pa ang Pakistan sa China, nagbago muli ang posisyon ng Amerika. Noong 2018, kinansela ni dating Pangulong Donald Trump ang 300 milyong dolyar na tulong. Sinisisi ang Pakistan sa pag-aaruga ng mga militante. At ngayon, nitong Pebrero 2025, ilang linggo lang matapos muling maupo sa pwesto, muling sinuspinde ni Trump ang tulong. Pinutol ang 845 milyong dolyar na pondo ng Estados Unidos para sa mga proyekto sa Pakistan. Ngunit may ilang anyo pa rin ng tulong na patuloy na nagmumula sa pamahalaan ng Amerika. Hindi para sa layuning militar, kundi para sa makataong tulong. Kaya sa kabuuan, malaki ang kalamangan ng Pakistan dahil sa napakagandang lokasyon nito. At dahil dito, nakakuha sila ng bilyon-bilyong dolyar. Kaya, maging tulong man o pautang, napilitan ang Pakistan na kumuha ng napakalaking halaga sa iba't ibang anyo. Pero saan napunta ang lahat ng perang iyon? Dahil kahit na nakatanggap sila ng maraming tulong at pautang mula sa iba't ibang organisasyon at bansa, nananatiling kaawa-awa ang kalagayan ng mga mamamayan ng Pakistan. May isang tanyag na kasabihan tungkol sa Pakistan, bawat bansa ay may militar. Pero sa Pakistan, ang militar ang may bansa. Sa loob ng 78 taon, mula nang makamit ng Pakistan ang kalayaan, nagkaroon na ito ng 23 punong ministro. Ngunit wala sa kanila ang nakatapos ng buong 5 taong termino, hindi pa nagkaroon ng matatag na pamahalaan ang bansa na tinampukan ng 3 kudeta ng militar. Noong 1953 hanggang 1954, naranasan ng Pakistan ang unang pakikialam ng militar. Binuwag ni Gobernador General Ghulam Muhammad ang Constituent Assembly dahil sa kaguluhang pampolitika at mga problemang pang-ekonomiya na nagtulak sa kanya. Natatakot siyang malimitahan ang kanyang kapangyarihan. Suportado ng militar, ang hakbang na ito ay nagpatalsik kay punong ministro Khawaja Nazimuddin at ipinagtanggol gamit ang Doctrine of Necessity na nagpapahintulot ng aksyong militar sa panahon ng pambansang krisis. Ang ikalawang kudeta ng militar ay naganap noong 1977 pinamunuan ni General Zia-ul-Haq na tinawag na Operation Fair Play. Noong 5 ng Hulyo, 1977 pinamunuan ni General Zia-ul-Haq ang kudeta laban kay punong ministro Zulfikar Ali Bhutto dahil sa lumalakas nitong kapangyarihan at kabiguan sa pamamahala ng kaguluhang pampolitika. Sa kabila ng mga babala, itinuloy ni Bhutto ang eleksyon na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto at pagpapatupad ng batas militar. Sinuspinde ni Zia ang konstitusyon, binuwag ang parlamento at namuno ng mahigit 1 dekada.
Ang ikatlong kudeta ng militar ay naganap noong 1979 nang tumaas ang tensyon sa pagitan ni Pangulong Pervez Musharraf at punong ministro Nawaz Sharif. Si Musharraf, hepe ng sandatahang lakas, ay hinarap ang hamon ng subukan siyang tanggalin ni Sharif. Nagdeklara si Musharraf ng state of emergency, tinanggal si Nawaz Sharif at kinuha ang pamahalaan. Ang pamumuno ni Musharraf sa ilalim ng militar ay tumagal ng halos isang dekada. Kasama ng tatlong matagumpay na kudeta na ito, hinarap din ng Pakistan ang ilang nabigong tangkang kudeta at mga panahon ng kaguluhang sibil. Madalas na nakikialam ang mga leader militar sa politika ng Pakistan, ngunit may ilang tangkang nabigo dahil sa pagtutol ng publiko, mga aksyong pampolitika, o kakulangan ng koordinasyon sa loob ng militar. Ang pinakahuling krisis pampolitika ay nangyari noong Abril 2022 nang si Imran Khan, ang punong ministro ng Pakistan, ay natanggal sa pwesto sa pamamagitan ng motion ng kawalang tiwala. At nangyari ito dahil sa isang tao, si Asim Munir, ang hepe ng hukbong sandatahan ng Pakistan, na siyang pinakamakapangyarihang tao sa Pakistan sa kasalukuyan. Sa katunayan, napakalakas ng hukbong sandatahan, kaya marami ang naniniwala na mas gusto ng mga dayuhang leader na makipag-usap sa mga opisyal ng militar ng Pakistan kaysa sa mga punong ministro nito. Noong Disyembre 2023, biglang lumipad papuntang Estados Unidos si General Asim Munir, ang hepe ng hukbong sandatahan ng Pakistan. Ang mga pagbisita ng mga hepe ng hukbong sandatahan ng Pakistan sa Washington ay hindi na bago ngayon. Nakipagkita rin noon sina dating Hepe General Bajwa at iba pang mga dating hepe ng hukbong sandatahan sa mga opisyal ng Estados Unidos. Pero ito ang kaibahan. Madalas silang bumibiyahe kasama ng Pakistani Prime Minister. Ngayon, hindi na inimbitahan si Prime Minister Shehbaz Sharif. Nag-iisang dumalo si General Asim Munir sa event na ikinagulat ng maraming diplomatiko at intelligence na mga lupon. Sa kanyang pagbisita, nakipagkita si Munir sa mga matataas na opisyal ng Estados Unidos, kabilang sina Defense Secretary Lloyd Austin, Deputy Secretary of State Stephen Bagan, at United Nations Secretary General Antonio Guterres. Bukod pa rito, bumisita siya sa United States Central Command Headquarters sa Florida na nangangasiwa sa mga operasyong militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan, gitnang Asya, at ilang bahagi ng Timog Asya. Lubos na kumpidensyal ang pagbisitang ito. Walang inilabas na opisyal na detalye. Ayon sa mga lumabas na impormasyong diplomatiko, nasa Washington si Munir upang humingi ng suporta mula sa Estados Unidos sa pinansyal, politikal, at posibleng estratehikong aspeto. At noong Enero 22, 2024, nakita natin ang resulta ng labanan sa kapangyarihan. Nakulong si dating Prime Minister Imran Khan. May nagsasabing peke ang mga kaso laban sa kanya. Malinaw na handang gawin ni Asim Munir ang lahat para manatili sa kapangyarihan. Noong 2024, ipinasa niya ang isang amyenda sa Pakistan Army Act upang palawigin ang termino ng lahat ng service chief mula 3 taon tungo sa 5 taon. Kaya ngayon, matatapos ni General Asim Munir ang kanyang termino bilang Chief of Army Staff sa 2027, imbes na 2025. Pinagtibay niya ang batas sa parlamento para alisin ang mga hukom na sumusuporta kay Imran Khan sa Korte Suprema. Pinapayagan nito ang gobyerno na ipromote ang mga hukom ng hindi sunod sa seniority, nilalaktawan ang mga mas nakatatanda. Noong 2024 nasangkot ang kanyang militar sa mga sigalot sa hangganan laban sa Afghanistan at Iran. Noong Enero 2024, naglunsad ang Iran ng mga air raid gamit ang mga drone at missile laban sa Jaish al-Adl, malapit sa Panjshir City, Balochistan, Pakistan, malapit sa hangganan nito. Inakusahan ng Tehran ang grupo na nagsagawa ng maraming pag-atake noon. Isang araw pagkatapos ng pag-atake ng Iran, naglunsad ang Pakistan ng missile attack na nakatuon sa mga militante at hindi sa teritoryo ng Iran. Naging tensyonado ang sitwasyon, ngunit agad umatras ang Pakistan at tinugunan ito sa pamamagitan ng diplomasya. Gayunpaman, malinaw na hindi lang ito isang aksidenteng pag-atake. Noong Disyembre, Suwamidisang Marabdabaysan, 2024 nagsagawa ang Pakistan ng mga airstrike sa Khost at Paktika, Afghanistan, na tinarget ang mga pinaghihinalaang taguan ng Tariq-e-Taliban Pakistan. Agresibong tumugon ng Afghan Taliban, nagbanta ng paghihiganti. Nagkaroon ng sagupaan sa hangganan sa pagitan ng mga mandirigma ng Taliban sa Durand Line. Bilang tugon, pinaigting ng Tariq-e-Taliban Pakistan ang labanan sa pamamagitan ng pagdukot sa ilang sibilyang manggagawa mula sa Komisyon ng Enerhiyang Atomiko ng Pakistan, na nagtulak sa rehiyon sa mapanganib na siklo ng pag-atake at ganti. Kung mapapansin mo, halos walang leader na nakatutok sa pag-unlad ng ekonomiya. Lahat ay nakatutok sa pagkuha ng kapangyarihan at pananatili sa tuktok hanggat maaari. Karamihan sa kanila ay mula sa hukbong sandatahan ng Pakistan.
Maraming opisyal ng hukbong sandatahan ng Pakistan ang may mga ari-arian sa ibang bansa na nagkakahalaga ng milyon-milyon, nagpapatakbo ng mga negosyong milyon-milyon ang halaga, at lubos na mas mayaman kaysa sa ordinaryong mamamayang Pakistani. Subalit sa paglipas ng panahon, napansin ito ng mga tao at tinutulan nila ang mga gawaing ito ng kanilang sandatahang lakas. Maraming mga nangungunang leader ang nagsimulang magsalita laban sa militar ng Pakistan, ngunit nakatanggap lamang sila ng pagsisisi kapalit nito. Halimbawa, si dating punong ministro Imran Khan, na hayagang bumatikos sa makapangyarihang militar ng Pakistan. Inakusahan niya ang mga pangunahing general ng pakikialam sa politika at pakikipagsabwatan para patalsikin siya sa kapangyarihan, ngunit pinatahimik agad siya. Inaresto siya noong 2023 dahil sa mga kasong korupsyon, ngunit marami ang nagsasabing ang hukbong sandatahan ang nagsabwatan para mangyari ito. Kailangan ng hukbong sandatahan ng napakatibay na dahilan para manatili sa kapangyarihan, kung hindi mag-aaklas ang mga Pakistani laban sa kanila. Kaya, nahanap ng hukbong sandatahan ng Pakistan ang kanilang sagot sa India. Ginawa nilang kaaway ang India at inilarawan ang kanilang sarili bilang tagapagtanggol laban sa India. Pero gumamit sila ng maruming estratehiya para makamit ito. Ang dalawang bansa ay naglaban na sa 4 na malalaking digmaan noong 1900 at 47 1900, 1965, 1900 at 71 at 1900 at 1900 kung saan natalo ang Pakistan. Ang pagkatalo nila noong digmaan ng 1900 at 71 ay napakabrutal kung saan 73,000 sundalo ang sumuko sa India, ang pinakamalaking pagsuko mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya agad na napagtanto ng Pakistan na hindi sapat ang lakas militar lang para talunin ang India. Kaya binago ng ahensyang paniktik ng Pakistan, ang ISI, ang kanilang estratehiya. Nagpasya silang pasakitan ng India sa pamamagitan ng libu-libong sugat. Sa halip na digmaan, gumamit sila ng mga militanteng mujahideen para sa proxy war sa Kashmir. Ginamit sila upang lumikha ng insureksyon sa Jammu at Kashmir. At hindi nagtagal, lumala ang sitwasyon at hindi na nakontrol. Maraming teroristang grupo at militanteng organisasyon ang nabuo sa Pakistan. Sa paglipas ng panahon, sinuportahan at binigyan ng kanlungan ng Inter-Services Intelligence ang mga teroristang itinalaga ng United Nations tulad ni Hafiz Saeed, na nasa likod ng pag-atake sa Indian Parliament noong 2001 at ng ika-26 ng Nobyembre Mumbai attacks, at Masood Azhar, na responsable sa pag-hijack ng eroplano noong 1900 at 19 pag-atake sa Pankot Air Base noong 2016 at ang Pulwama attack noong 2019 na pumatay sa 40 Indian paramilitary personnel sa Jammu at Kashmir. Si Osama bin Laden, ang utak sa likod ng ika-11 Setyembre attacks na pumatay ng mahigit 3,000 tao, ay kinupkop din ng Pakistan. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, sinisikap pa rin ng kanilang hukbo na gawin ang gayon din. Ilang araw bago ang nakamamatay na teroristang atake sa Pahalgam, nagbigay ng mapanulsol na talumpati si Asim Munir na tumutukoy sa Hindu-Muslim two-nation theory at binanggit ang Kashmir. Kaya't pinukaw nito ang India sa pamamagitan ng teroristang atake sa Pahalgam na pumatay ng 26 na tao. At gumanti ang India. Hindi lang ako tumutukoy sa mga airstrike sa mga kampo ng terorista, kundi sa mas mapanganib pa. Bago ang mga pag-atake, sinuspindi ng India ang kasunduan sa tubig ng Indus. Napakalaking bagay nito dahil hindi pa ito nagawa ng India noon. Kahit sa pinakamatinding sitwasyon, ito ay isang malaking dagok sa Pakistan. May 6 na pangunahing ilog na dumadaloy mula India papuntang Pakistan: Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Base, at Sutlej. Noong 1960, parehong pumirma ang dalawang bansa sa Indus Water Treaty. Ayon sa kasunduan, pinahintulutan ang Pakistan na gamitin ang 80% ng tubig mula sa Indus, Jhelum, at Chenab. Pero narito ang problema para sa Pakistan. Kahit na ginagamit ng Pakistan ang tubig, sa India pa rin nagmumula ang ilog, kaya kontrolado pa rin ito ng India. Kaya pagkatapos ng suspension, may legal na karapatan na ngayon ang India na pigilan o ilihis ang daloy ng tubig. Malala ito dahil 61% ng populasyon ng Pakistan at halos 80% ng kanilang agrikultura ay umaasa sa mga ilog na ito. Pero sa kabila ng mga katotohanan ito,
abala pa rin ang hukbo sa pagpapakita na sila ang tagapagtanggol laban sa India at hindi gumagawa ng konkretong hakbang para mapabuti ang kalagayan sa Pakistan. Sobrang desperado ng hukbong Pakistani na patunayan ang sarili. Kaya noong nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng India at Pakistan, nag-post sila ng video na kunwari ay totoong tugon militar laban sa India, pero kuha lang pala ito mula sa isang laro. Nag-umpisa ng lumaganap ang kapayapaan matapos ang panawagan ng Pakistan sa India para sa isang tigil putukan. Ang pangunahing dahilan daw dito ay ang pagtagas ng nuclear sa isang airbase ng Pakistan matapos ang pag-atake ng misail ng India. Ayon sa iba, ginawa ito para maiwasan ang posibleng pagtindi ng nuclear war. Ang iba naman ay nagsasabing ginawa ito ng Pakistan para makaiwas sa pagkalugi sa ganap na digmaan laban sa India. Pagkatapos ng tigil putukan, lumitaw ang maraming propaganda na nagsasabing malaki ang pinsala. Ang India ay may ebidensya ng mga pag-atake, ngunit wala naman ang Pakistan. Pero lumalabas na epektibo ang lahat ng kanilang propaganda at naabot na ng hukbo ang kanilang layunin. Nagdiriwang ang mga tao sa Pakistan ng tagumpay laban sa India. Nagtipon ang mga Pakistani para magdiwang ng araw ng pasasalamat para sa kanilang sandatahang lakas. Kahit alam ng hukbong sandatahan ng Pakistan ang katotohanan, naabot na nila ang layuning makuha ang suporta ng kanilang mga mamamayan. Bagamat tinatangkilik ngayon ng publiko ang hukbong sandatahan ng Pakistan, malapit na itong mabunyag. Kailan? Tanging panahon lang ang makapagsasabi.